kabi-kabilang selebrasyon at kainan, huwag kakalimutang magpaka-healthy. Siyempre kasama ang Pinoy MD. Happy and healthy Saturday at Merry Christmas po sa inyong lahat. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya, makakasama din po natin ang ating pinagkakatiwalaang internist at health and wellness doctor na si Doc Oy Balburias para syempre sagutin ang inyong mga ipinadalang questions tungkol sa inyong kalusugan. Kaya, abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD. Dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Ngayong umaga sa Pinoy MD, si Lola Kinay mula sa Benguet, 104 years old na. Ano ang sekreto sa pagiging malusog, malakas at malayo sa sakit sa kabila ng pagtanda? Samantala, narito muna ang ating internist at health and wellness doctor na si Doc Oy para sagutin na nga po ang ilan sa mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa aming FB page. Good morning, Doc, and Merry Christmas din sa inyo. Good morning, Connie, at maligayang Pasko din po sa ating mga kapuso na nakatutok ngayong umaga. First question for you, Doc. Ano raw ba ang gamot sa uric acid? Ang tanong mula naman kay Lea Liantino Gonzaga. Ako, Lea, marami namang gamot, pero siguro ang mas importanteng tanong is, ano ba ang nagiging dahilan kung bakit tumataas ang uric acid sa ating katawan? So, actually, 30% ng uric acid sa ating dugo ay dahil sa ating pagkain. So, lalo na kung ikaw ay mahilig kumain ng mga simple, refined carbohydrates or lalo na yung merong pagkain ng mga may high fructose corn syrup. So, yan ang isa sa mga common na trigger kung bakit tataas ang ating uric acid. Pero 70% ng uric acid natin sa dugo, Lea, ito ay actually basura ng ating katawan. Ito ay nagmumula sa mga namamatay nating cells. Kaya importante, aside from gamot, importanteng alamin kung bakit mas madali at mas maagang namamatay ang iyong mga cells. Kasi kung hindi, ang uric acid pag dumadami, maraming epekto ito sa ating katawan. Unang-una, papalaputin ito ang ating dugo. Kung kaya't ito ay konektado at risk para ikaw ay magkaroon ng mataas na presyon. So gamot, meron yung mga common na gamot, yung allopurinol na tinatawag, meron pang mga makabagong gamot. Pero dapat alamin din natin yung sanhi or root causes kung bakit tumataas ang ating uric acid. And back to Doc Oy for our next Facebook question. Ang tanong mula naman kay Samuel. Ano raw ba ang mga pupwedeng kaining snacks ng may type 2 diabetes at ano rin ba daw ang mga bawal kainin? Again, mula kay Samuel Fernandez ang tanong. Samuel, alam mo sa isang taong diabetiko, napakahalaga ng regular eating pattern at yung pagkain natin dapat may interval, hindi yung palagi kang kumakain or oras-oras kumakain ka. In fact, hindi naman tayo dapat nagme-merienda Kasi kung tama ang iyong kinain at ito ay malaman sa sustansya, hindi ka dapat magutom. Basically, yung merienda ay concoction lamang yan ng mga nagke-create nito mga prosesong pagkain natin. Pero pag madalas tayong kumakain, mas lalong tataas ang insulin sa ating dugo. At kung ikaw ay meron ng tinatawag nating insulin resistance, isa ito sa dahilan kung bakit mahihirapan kang kontrolin ang iyong asukal. Importante dapat may regular na oras ng pagkain at ang bawat oras ng pagkain may interval at least minimum ng 4 na oras. Hindi yung mayat-maya kain ka ng kain. Sa kanilang kwentuhan at tawanan. Sa unang tingin, aakalain mong typical silang magkakapitbahay at magkakaibigan. Pero sinong mag-aakala na ang pinakamatanda sa kanila mahigit 100 taon na, habang ang kanyang mga kapatid nasa 80 at ang mga anak nasa 70, 60 at 50. Aba, hene-henerasyon kumbaga. Ano nga ba ang sikreto? Hindi lamang para humaba ang buhay nating mga Pilipino, kundi maging masigla at malayo tayo sa sakit. Abangan! Back to our Facebook question with Doc Oy. Ano raw ba ang dapat gawin sa mga may sugat sa paa na may diabetes at may pabalik-balik pa raw na lagnat?
Tanong mula kay Noyreva Nel. Noy, nako baka mamaya may infection na yung sugat mo sa paa, no? So, yan dahil nga sa isa sa komplikasyon yan ng diabetes, no? Kasi nga, isa sa sanhi ng diabetes, lalo na kung ito ay hindi kontrolado ang asukal mo sa dugo, ay babarahan at sisirain niya yung mga ugat natin sa paa. Kung kaya't ang daloy ng dugo dito ay kompromiso. Kung may infeksyon na, lalo na't naglalagnat ka, importante na pumunta ka na sa doktor, ano? Lalo na't kung medyo malalim na yung sugat. Kasi pag pinabayaan mo yan, Noy, maaring umabot sa buto, no? At alam mo, ang isa sa komplikasyon ng diabetes ay yung tinatawag nating diabetic foot, kung saan wala nang choice ang mga doktor. Kung masyadong extensive na ang infeksyon, ito ay puputulin na, no? Pero kung hindi pa naman ganun kalala ang sugat, isa sa tinuturo ko sa aking mga pasyente is yung tinatawag nating grounding, no? Yung pagtapak, as long as wala kang sugat sa paa, no, sa ilalim ng iyong paa, grounding can help, no, improve the circulation sa ating binti, no, or sa ating lower extremities, no. At pag nag-improve ang circulation, then yon, hindi na madali nang gagaling ang bawat sugat sa iyong paa. Sa sitio Abyang sa Kapangan, Benguet, ang mga residente may paniniwala. Kalabaw lang daw ang tumatanda. Paano kasi ang mga matatanda raw rito? Yakang-yaka makipagsabayan sa mga bata. Pagkatapos ng 1.5 oras na trek, narating namin ang bahay ni Lola Kinay. Ang pinakamatandang nakatira dito sa sitio, na hindi lang basta senior citizen ha, kundi 103 years old na. Naabutan namin silang naghahanda ng agahan. Ang kanyang mga anak na tulad niya ay senior citizen na. Sina Nanay Rosita na 73 years old, Nanay Lilia na 67 years old at si Nanay Rosemary na 57 years old. Ang kanilang almusal, nilagang sigarilyas, kamote at kalabasa. Dating magsasaka si Lola Kinay, kaya hilig niya raw talagang kumain ng gulay. Duktok, anong basa? Waman apag digat apag. Ito raw ang unang sikreto ni Lola Kinay kung bakit sa kabila ng edad, alive and kicking pa siya. Ayon sa eksperto, mayaman kasi sa bitamina ang mga gulay na kinakain na nakatutulong din para makaiwas sa cancer at iba pang malalalang sakit. Ang gulay at prutas kasi natin ay rich in vitamins, minerals, antioxidant, and dietary fiber, which is maliban sa nakakapag-cause siya ng satiety effect, maganda rin ito for our gut health, and meron din itong effect sa lowering ng cholesterol level sa katawan. Ang pagkain ng gulay, nakasanayan na rin daw ng mga anak ni Lola Kinay. Pagkatapos ng agahan, kanya-kanyang toka na ng gawain sina Lola Kinay at ang kanyang mga anak. Lahat kasi sila sa kabila ng edad, aba, batak na batak pa. Sina Nanay Lilia at Nanay Rosemary nga, nagsasaka pa. Sikak si Lilia Tasio, 67 taon ko. Sikak may kadwa anak nanang me. Nakman asak ni sang kokotek para sa sidan may mangod para pamilya. Hindi ka ba nahihirapan, Nanay? Medyo may edad ka na pero nagsasaka ka pa rin. Hindi. Abo din pa lang, kayak pa lang. Sa katirikan ng araw, mano-manong inaani ng magkapatid ang tanim nilang palay. Nama sakit, dawak si way abong, nakman si Chum si abong, namaskit pa siya, dawak si abong man si Chum, nasangak man sa skit pa siya. Ika nga ng kanta, magtanim ay di biro, maghapong nakayuko. Pero ang magkapatid, sige lang sa pagbubuhat ng kanilang mga ani. Sa tansya niyo po, gaano po kabigat yung kada sako po ninyo na dinala? Naka 10 kilos. Hindi ka ba nabigatan, Nay? Kasi 10 kilos. Hindi. Maingat naman daw sila kapag nasa bukid.
Lalo pat ang kanilang panganay na si Nanay Rosita, minsan ang inatake ng mild stroke pagkatapos magsaka. Sikak si Rosita, porque sa tawan ko, 74. Sikak ipanguduana, anak na nanang me. Ang tinakdakdak na abat sa nakmanjo ko, baga tinakmanjo ko. Makoy manduto ak, ang siyag mabadin na mausal ko may tak manduto. Kandat man kayo mapuyak ma. Sa ngayon, nagme-maintenance na si Nanay Rosita. Pero kahit na mild stroke na, hindi siya tumitigil sa paggalaw at paggawa ng gawaing bahay. Ito rin daw kasi ang payo ng kanilang ina na si Lola Kinay. Sa edad na 103 kasi, kayang-kaya pa ni Lola Kinay na maglakad-lakad kahit pa sa mataas na lugar. Maning-mani niya rin pati ang kanyang pananahi. Anong ginagawa mo sa araw-araw? Nakmantong tungaw, amanda sa itak. Tama ka riyan, Lola Kinay. Dahil ayon sa eksperto, importante para sa elder ang manatiling aktibo. Yung pagiging active, physically active ay important in all age groups. Sa mga matatanda, mahalagang maging aktibo dahil nakakatulong ito para mas mapalakas pa yung kanilang muscles and buto-buto, and at the same time sa cardiorespiratory health. Kasi kapag nakaupo lang o hindi masyadong nagalaw, maaaring manghina yung katawan, magkaroon ng muscle loss. Ang recommendation usually ay 20 to 30 minutes of moderate intensity physical activity at least 3 to 5 times a week. Bilang pinakabata sa magkakapatid, si Nanay Rosemary raw ang nakatoka sa mga gawaing bahay. Ako po si Rosemary Acosta. Ang age ko ay 58. Pang-lima. Pang-lima ako na anak ni Kinay. Pagkatapos niya magsaka, sa kusina naman siya lalarga. Lulutuin niya ngayon ang paboritong ulam ni Lola Kinay, ang pinikpikan. Ito yung pinikpikan na niluluto ko, favorite ni Nanay. Manok na organic ay walang ihalo. Yung kwan lang, luya. Sa paggawa ng pinikpikan, kailangan munang linisin ng maigi ang manok. Tsaka ito hihiwain. Pagkatapos lagyan ng luya, isasalang na ito tsaka pakukuluan. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, ready to eat na! Ang pinikpikan ay traditional dish na nagmula sa Cordillera Region sa Luzon. Sa pagluluto nito, walang inihahalong preservative o pampalasang inilalagay, kaya siguradong masustansya. Ang binabantayan natin dito ay yung excessive consumption ng asin or sodium at nung asukal dahil maaaring mag-cause ito ng health implications sa katawan gaya ng pagkakaroon ng mataas na blood pressure, pagkakaroon ng sakit sa bato, diabetes, serious na diabetes at iba pa. Mayaman din ito sa protina dahil sa manok na pangunahin nitong sahog. At dahil organic, siguradong patok sa panlasa ni Lola. Importante para kay Lola Kinay ang salo-salo tuwing kakain. Ito kasi ang bonding nila ng mga anak, pati ng 89 years old na kapatid na si Nanay Brehenia. Sina Lola Kinay at Lola Brehenia, hindi lang daw basta sisters for life, kundi sisters for a longer life. Bilang parte ng kanilang bonding, challenge namin si Lola Kinay. Kakayanin niya pa kayang pangalanan ang mga anak at kapatid? Lula, sumagantahan si paingaran iran siya anak mo. Iturok ira at yakwan mo ng mga tungaran siya at makipimpiga ira anak mo. Lula, nga tungaran to? Lulik. Yan. Ay, Rosemary. O, makipimpigas Rosemary. Basta panguduan. Nanangat. Jadinipkan mo. Nang, si pangungaran to. Rosita. Makipimpigan anak mo. Tawin ng bigida ira. Chalira. At pangduan iyay, anong usan? Pangduan. Pangduan. Nga tungaran to?
Rosita, ay Rosmar, pamanda. Pwede, dinip ka ko lang. Hindi man perfect score, isang bagay naman ang hindi nalilimutan ni Lola Kinay at mga anak. Yon ay ang pagiging masiyahin. Ang pagiging palatawang araw marahil ang namana ni Kinisi sa kanyang mga lola at tiyahin. Ako po si Kinesi Boras. Ako po ay 20 years old at ako po ay isang apo ni Lola Kinay. Sa observation ko, hindi sila galitin or it is important na hindi talaga tayo na-stress lagi. Mahalagang makahanap tayo ng way para ma-manage yung stress natin. Sa nutrition and diet perspective, nakaka-apekto kasi ang stress sa diet consumption ng isang tao. Maaaring sobra yung makakain niya kapag nagbi-binge eat o kulang naman kapag super stress or palaging nag-iisip. Kaya ang result, maapektuhan niya yung diet quality ng isang tao and overall lifestyle. Kaya ang huling payo ni Lola Kinay para raw ma-achieve ang long life, Sapon, maukit, katantagol. Kita manang angataway. sa datos ng DSWD Cordillera noong 2022, nangunguna ang Benguet sa pinakamaraming living centenarian sa buong rehiyon. Sa bayan ng Kapangan sa Benguet, halos 7% ng kanilang old population nasa edad 80 hanggang 100. Mayroon po tayong 3,005 na nakakatanda sa Kapangan as of January 2020. Mayroon tayong 205 na nakakatanda edad 80 years old to 100 years old. Ang posibleng dahilan daw nito ang pagkain ng masusustansya ng mga residente rito. Sila ay kumakain ng fresh fruits and vegetables. May mga matatanda na pihikan po sa kinakain nila at yung iba ay hindi sila kumakain ng processed food, ay nakakasakit or nasisira po yung kanilang tiyan. Bukod dito, malaking tulong din ang kanilang uri ng pamumuhay, ang pagiging malapit sa kalikasan. Maaaring factor dito ay yung kapaligiran nila at yung access nila sa healthier foods. Maaaring sa bakuran ng mga taong naririto ay nagtatanim din sila ng mga gulay and maaaring na-incorporate nila ito sa mga kanilang kinakain. Dahil nga napakaganda rin ng Benguet, maaliwalas yung kapaligiran, payapa, and simple lang yung pamumuhay. Maaaring factor din ito kung bakit tumatagal yung buhay ng tao dahil sa less exposure nila sa stress. At makalipas ang isang taon, si Lola Kinay, going strong pa rin. Sa smugaan na may matunan mo? Katunayan nga, nag-celebrate pa siya ng ika-104th birthday niya noong Oktubre. At ang ilan sa kanyang mga kaanak, malakas pa rin at patuloy sa pagsasaka. Lahat tayo gustong mabuhay ng mas mahaba, gaya ni Lola Kinay at mga kamag-anak. Pero ang dapat daw nating i-achieve, ang mabuhay ng masigla, malakas at malayo sa sakit. Para hindi lang basta 100 years old, kung hindi 100% malusog. Last question, Doc Oyi. Bakit daw kaya parang laging kumukulo ang tiyan niya, no? Kahit na kakakain pa lamang ng ating kapuso. Pagkatapos nating kumain, kung ikaw ay nagiging gassy or parang kumukulo nga ang ating tiyan, no? Tinatawag naming borborygmi, no? Maaaring senyalis yan, isa yan sa mga common na sintomas nung tinatawag nating dysbiosis or kung ikaw merong imbalance na microbiome, no? Yung microbiome, yan yung mga trillions of mikrobyo na nasa loob ng ating katawan, lalo na sa ating bituka, no? Tumutulong yan para i-digest natin ng tama ang ating mga pagkain, lalo at makuha natin ang sustansya nito. Pero maraming klase kasi ng bacteria sa ating katawan, sa ating tiyan, no? Merong tinatawag na beneficial at meron din tinatawag na harmful or potentially pathogenic na bacteria. Ang importante dito, dapat balanse yung mabuti at saka yung pathogenic na bacteria. Pag mas madami yung pathogenic o yung masamang mikrobyo,
Yon, sila ay mga gas formers kasi, no? Pagtapos natin kumain, sila ay pwedeng mag-cause ng formation ng tinatawag nating methane or gas, no? Kaya madaling kumukulo ang iyong tiyan. Thank you so very much, Doc Oyi. At sa lahat ng mga nagpadala ng kanilang mga katanungan sa ating Facebook page, keep them coming, mga kapuso. Who knows, baka next week, nako, kayo naman ang mabibigyan namin ng pagkakataong magtanong dito sa Pinoy MD. Samantala, nakaisang oras na naman tayo, mga kapuso. Maraming salamat sa inyong pagtutok sa amin ng buong taon. Merry Christmas po sa ating lahat. Pero syempre, hanggang next year, 2025 tayo magkakasama-sama. Dito pa rin po sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan tuwing 6:30 in the morning dito po sa Pinoy MD. Ako po ang inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season, nagpapaalala na iisa lamang hong ating katawan kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman po si Doc Oyi, ang inyong health and wellness doctor. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi pong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging #1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD. Itong pangalan ay tandaan, ay ang kalusugan. Pinoy sa ating katawan, kaya dapat itong pangalan Pinoy MD. Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.